Magandang gabi, no? Higit sa lahat sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyong lahat ng kabayan. Mga kabayan, no? Pag-uusapan po natin itong Roma 16, 17, 18 mga kabayan. Ito po ay hindi po to salita nagmula sa Diyos o sa dakilang Diyos at sa Mesiyas po, no? Ito po ay gawa lang po ng mga tao ito mga kabayan. Yung mga taong nagreligion po, ito po ay sila po ang gumagawa nito po mga kabayan. Kasi tinatanong ko po to sa ama, no? Ito po ay ginawa nila upang maproteksyonan po nila ang kanilang religion, no? Kasi tatanong ko sa ama, ito ba ay proteksyon ng tao sa kanyang pananampalataya? Hindi po, no? Kundi proteksyon po siya ng religion, no? Ito po ay ginawa lang po ng taong itong ng mga tao ng mga tao mga kabayan na nagrelihiyon, no? Itong Roma 16, 17, 18, ito po yung sinasabi ng ating dakilang Diyos, no? Ama, no? Wala po itong kinalaman sa kaligtasan po mga kabayan, at wala po itong kinalaman sa pananampalataya, kundi po mga kabayan, ito po ay ginawa nilang proteksyon sa kanilang pagre-religion, no? Upang hindi na po kayo malipat-lipat mong saang religion, no? Ito po, patakatandaan nyo, sasabing dakilang suma, ito po ay ginawa nila, no? Sa mga nagre-religion, ito po yung ginawa nila para maproteksyonan po nila ang kanilang religion. Hindi po sa pananampalataya ang mga proteksyon ito mga kabayan, ay sasabing dakilang suma, kundi po ang religion, no? So mga kabayan, malinaw, no? Sasabi ko sa inyo, wala pong salita ng dakilang Diyos dito kung hindi po salita po ito ng tao, itong Roma 16, 17, 18. Upang munawaan ninyo, wala pong kinalaman dito ang kaligtasan mga kabayan sa salitang ito, dahil maliwanag na sasabi ng dakila nating Diyos Ama na ito po ay protection sa religion, hindi po ito protection sa pananampalataya. At wala pong kinalaman dito mga kabayan ang kaligtasan. Upang munawaan ninyo, so mga kabayan, babasahin po natin ito. Roma 16, 17, 18. So, ganito mga kasabi nyo. Ganito mga pagkasulat mga kabayan. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga taong lumilikha ng pagkahati-hati at gumugulo sa pananampalataya ninyo. Nangangaral sila laban sa mga aral na natanggap ninyo sa amin, kaya iwasan ninyo sila. So mga kabayan, no, ito yung proteksyon sa religion, no? Kahit anong klaseng religion, ito po yung proteksyon nila. Itong salitang ito, ginawa po nila ito para proteksyonan yung kanilang religion. Hindi po pananampalataya mga kabayan ang proteksyon dito, maproteksyonan dito, kundi ang religion, no? Ito yung maliwanag na sinasabi ng dakilang Diyos Ama, no? Na ito po ay walang kinalaman sa kaligtasan, no? Wala pong kinalaman ito at hindi po ito salita ng dakilang Diyos Ama, no? Kasi po mga kabayan, ito po pagkatandaan ninyo, ang talagang kaligtasan po, ang kaligtasan po talaga, no? Ibigin mo ng higit sa dakila nating Diyos Ama. Ibigin natin ng buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa, buong lakas, no? At ibigin natin ang ating kapwa-tao. Huwag nyo pong kalimutan, yun po talaga ang kaligtasan. Sentro po ng kaligtasan yan. Kahit anong verse po talaga dyan na ang itong sinasabi ko sa inyo, lahat ng uri ng lahat ng Bible, yung 70 mahigit yung Bible na yan, ayan po ay isa lang po ang tunay dyan, no? Ang ibigin ang buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa ang dakila nating Diyos Ama, no? At buong lakas, no? At ibigin ang kapwa natin tao. Upang munawaan nyo yan mga kabayan. So ang Roma 16, 17 mga kabayan, ito po ay walang kinalaman dito, no? Ang dakilang Diyos Ama at ang kaligtasan, no? Wala pong kinalaman talaga dito, pang munawaan ninyo, dahil ang bilin po ay ibigin lang ang ating dakilang Diyos Ama ng higit sa lahat, at ang buong puso, buong pag-isip, buong kaluluwa at buong lakas, at ibigin ang kapwa natin tao. So lahat na po mga kabayan, lahat na pong laman ng Bible, karga po sa dalawang utos na ito. Lahat na po, wala na pong nakakataka. So mga kabayan, kaya po yan ang igagawin natin, no? Paano tinibitan ang dakilang Diyos Ama? Dumalangin po tayo araw at gabi sa ating dakilang Diyos Ama sa loob ng ating bahay. Sarado natin po ang ating kwarto. At dumalangin po tayo sa Panginoong Mesiyas, ang kanyang anak, at sa banal na Espiritu. Pag ito po ay napanangalanginan ninyo, ito po ay hindi na po kayo manlalamig sa ating dakilang Diyos, no? Mayroong maraming nagsasabi diyan mga kabayan na mahirap daw, no? Napakahirap daw, no? Na magbago, no? Kasi parang hinihila talaga yung
yung katawang lupa sa kasalanan. Hindi po. Pag dumalangin po kayo sa tatlong ito po, sa dakilang Diyos Ama, sa Panginoong Emmanuel Mesias at sa Banal na Espiritu po, ito po ay wala na pong makakahila sa inyo. Kahit sino pang demonyo Satanas dito, wala pong makahila inyo. Basta panalangin itong tatlo mga kabayan, wala na pong tatalo sa inyo. Ang dakilang Diyos Ama at ang Mesiyas at ang Banal na Espiritu, wala na pong tatalo sa inyo. Kahit si Satanas at lahat ng mga demonyo, basta mapanalangin yung tatlong ito, wala na pong tatalo sa inyo. Pakatandaan po nyo mga kabayan. So lahat pong nakasulat sa Biblia po mga kabayan, na lang kwenta yan ng Panginoong Mesiyas. Pakatandaan po nyo ito. Yung ang may kwenta po, kwenta po dyan ang ibigin ang dakilang Diyos at ang kapwa tao pangunawan nyo mga kabayan. So ito lang po yung masasabi ko sa inyo. Kahit ano bang gawin nila, ay wala na pong ibang kaligtasan ang dalawang utos na ito. Pag-ibig, puro pag-ibig po mga kabayan. So magandang gabi. Higit sa ating dakilang Diyos Ama at sa inyo mga kabayan.